Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Hello, good evening. Good evening from Marikina. From New York and back. Welcome to our episode tonight. Tayo lang dalawa. So, feeling ko nagse-celebrate ng ayan na pala. Ayan. So, hello, good evening, good morning, good afternoon from New York and back. Ayan Welcome to our episode this evening. Yes. Hi. Hello. So, introduce na. Ay! Nandiyan ko. Matthew. Julie. Itawid natin. Kala namin, kaming dalawa lang ni Checo. Oo nga. Noong una, di ba? Mag-one-on-one lang kami ni Matthew eh. Ayan, so susundin daw si... kung gaano tayo karami nung nakaraang linggo, bumawi ngayon. Nakakatuwa naman. Kumusta? Happy Father's Day, everyone! Yes, sa mga nakikinig. Happy Father's Day! Sa lahat ng mga tatay at nagpapakatatay sa panahon na to. Happy Father's Day. Ano bang topic natin, Checo, for tonight? Topic natin ngayon is modern family, no? Extended or blended. Ayan. Okay, sige. Let's start na tayo sa ating mga pag-uusap. So ano bang take nyo dito sa ating modern family? Ano nga ba? Para sa isang single na katulad ko. Oo nga naman. Hello George, welcome also. Ayun, simulan natin. Kapag sinabi kasi natin modern family, ito yung pumapasok siya under sa theory ng family system ni Murray Brown na which states that views of families, complexity, interconnectedness system where each member influences and is influenced by others, meaning yung member din. So totoo naman, lahat tayo ay nai-impluwensyahan ng ating mga family kung saan tayo lumaki, kung sino yung nagpalaki sa atin, lalong-lalo na ngayon at meron tayong tinatawag na mga modern families such as yung extended, blended, meron pa tayong single parent, di ba? Tapos meron tayong same-sex parenthood. So, pwede nating maduktong sa mga previous topics natin. So, when we talk about single parenthood, of course, pwedeng solo parent lang to na tatay o kaya yung nanay, solong pinapalaki yung mga bata. At alam naman natin, may mga kakilala tayong ganun na talagang mahirap maging magulang, di ba? Yun yung laging sinasabi eh. Mahirap maging magulang, lalong-lalo na kung mag-isa ka lang. How much more yung may asawa pa, tapos pakiramdam niya, siya lang yung mag-isang nagtataguyod. May mga ganun din tayo mga scenarios. So, kayo, anong take nyo doon? Ako siguro, sundutan ko lang, no? Kasi, parang for someone na, ako for one, I would say na meron akong, I'm not sure kung mako-consider as modern family yung current status namin. Kasi, describe muna natin yung, ano ba yung family based sa traditional, right? Narinig ba ako clearly? Yes. Naman, yes. Okay, thank you. So, parang sa traditional kasi, it's, meron kang nanay, may tatay, Choppy. tapos meron kang sa tipong, ay, choppy, medyo choppy. Sa akin, clear naman. Yan. Ayun! Sa diba, parang, ayan, yan yung, kala namin, Indianin kami.
kumbaga going back, sa traditional family, right, merong nanay, may tatay, may anak, yung anak is talagang biological na anak, right? Mm-mm. Ganun lang yung parang thinking natin, 'di ba? Anak. So meron kang mga anak. So yun yung traditional. Now is I'm not sure kung siyempre ko yung parang medyo may dito professional knowledge no math guide mo na lang kami. Pero say for example ako, meron na akong kasambahay Tapos meron siyang somehow anak na parang I would say no, not legally binded, ibig sabihin, hindi ko naman talaga ampon-ampon, pero para ma-consider ko ba sila as parang yung extended family ko sila as kinuturing ko silang kapatid na, yung anak ng kasabay na, kinuturing na rin namin na parang anak, parang ganyan. Or is it something na parang pag when you say extended, blended, it's dapat merong batas na nagbabind ba? Parang ganon or something? I don't know. Paano ba nagwo-work yun, Mark? Wala namang batas actually kasi pag sinabi nating extended family, sila yung mga perfect example niyan yung sa atin sa Philippines, 'di ba sa loob ng household natin, hindi lang nanay tatay, nakatira din pati mga bata, pati yung mga grandparents, mga aunts and uncles and other relatives. So we can consider them as your extended family. So parang may connection by blood pa din. May connection, pero pwede ring maduktungan na natin na ito na yung mga modern extended, yung wala nang connection by blood. Kasi pag sinabi kasi nating blended family, ito yung may anak si nanay sa iba, may anak si tatay sa iba. Okay. Yun yung blended, yung magkahalo. Yun yung pagkakaiba nila ng difference ng dalawa. Yung blended sa extended. Correct. So sa atin, madami tayong perfect example nito yung extended family. And we consider them as family, di ba? Kasi yung traditional, tama yung sinabi mo, Checo, na ang traditional family natin, nanay, tatay, babae at lalaki, at saka mga anak. Tapos sa Philippines, napaka-common na sa isang household, kasama rin nandun yung mga lolo at lola, yung iba, mga tito at tita, may mga kasama, tapos mga kasambahay, mga kasama. Yun, mga extended family na natin. Yun yung extended. Mm-hmm. Correct. Tapos kahit, di ba, hindi siya by blood, pero pakiramdam natin, part of the family. Di ba? I can consider that as also a family. Di ba, yung mga nagre-rent sa mga apartment, di ba, mga housemates, yung mga yan, di ba, they consider themselves family pa din. So parang, meron ako nabasa sometimes it's not about a connection by blood, connection Correct. by, yun nga, yung binded by law, yung adoption, legal adoption. Mm-hmm. But somehow, it has something to do with the connection, how deep yung connection mo doon sa tao. Say, for example, ako, sobrang importante sa akin ni Jaja, no, tsaka nung anak niya, so that ang sabi ko sa kanya, sinuturing ko na siya as talagang parang wala akong kapatid na babae Sabi ko sa kanya, ikaw yung kapatid na babae ko. Parang ganon. So, yun. At di ba mapapansin din natin sa culture ng Philippines at gustong-gusto natin yung mga extended family. Di ba parang tayo, yung napapansin nyo, di ba sa atin kapag pumupunta tayo sa mga bahay ng kanya-kanyang bahay, mama, mommy, papa, daddy din ang tawag natin sa mga parents ng ating mga friends. Kasi 'di ba, part na rin tayo nung pamilya. Yun yung magandang na natin dito sa Philippines. Ang interested kasi ako is ano ba yung mga usual challenges or issues, right, kapag nag-part ka ng or meron kang extended family, kuya sa household, and or blended something. Kasi ako, so far, wala akong na-experience. Siguro si Raquel na makakapag-explain niyan. Na nawawala-wala daw siya. Oo, kasi pumapasok ako dun sa kabila. Anyway, good evening sa ating lahat. Ayan. Pagod! Busy for the day. Ayan no. Nasaan na siya? Ay na, bumalik na ako. Si George yan So, yun.
So, ako, lumaki ako talaga na Extended. yung extended. Kasi yung father ko, hindi siya taga Maynila. So, before pala, Happy Father's Day pala sa lahat ng tatay, sa mga late. Mga late dumating. Oo. And Happy speaking Father's Day of, kay GM, kay Kuya and Boyet, kay Happy Father's Day po. Ronald. And then speaking of tatay, talagang parang marirelate ko yung pagiging super tatay ng tatay ko. Kasi, katulad nga na nabanggit ko kanina, tatay ko kasi taga-province, so nanay ko yung taga dito, taga Mm. Manila. So Mm. lahat, mayroong taga Palawan, may taga Bicol, may taga Quezon. So pag andyang pagising ko, nandito na lahat, may isang buong pamilyang nandito makikituloy sa bahay ng nanay ko, dito sa amin. So, Wow. gano'n. Tapos, lumaki ako hindi ako nawawala ng pinsan sa bahay. Wow. Pagka dito sila Mm. pinag-aral, tumira, tapos nung mga nakapag-work, tsaka nakapamilya, tsaka lang sila umaalis dito sa bahay. So, talagang lumaki ako merong nagtututenga ko na mga pinsan ko. So, kumaga, sanay ako dun sa yung maraming tao sa bahay. Kasi Di dahil ba? nga, Ang saya. masaya siya. Lalo na si So, yun nanay, ang yung, dami-dami niya kasi ampon-ampon din no? pero yun, puro pamangkin ni Ah, tatay. Puro sa side, okay. parang ang Ni lahat. tatay. Oo, kasi yung sa side naman ng mother ko, dito naman lahat nakatira, isang compound dito eh. So, talagang puro kamag-anakan ng tatay ko yung pinag-aaral niya. Yun yung maganda, no? Yung naka-compound. Kami din naka-compound eh. So, Mm, talagang kami, lumaki din na magkakasama, magkakasabay, magpipinsa. Di ba natatandaan nyo? Sabi nyo nga, bawat batch nung nasa MIST tayo, may mga ah, kamag-anak ako. Totoo naman. So siya, parang hindi naman siya challenging, parang ganun. So mas attribute niyo siya as mas masaya Hindi ba na challenging, Nat? extended. challenging din talaga. Kasi In what way? kumbaga, May silusan ba? Challenging din. Parang ganun, challenging. nagkakaroon ba ng Tawa silusan si na, Matthew. Ano hindi Actually, sinasabi? Ano papasok kasi dyan yung differentiation of self. Yang Mm, sa theory ng family systems theory, yung diniscuss ko kanina, papasok dyan yung common problem ng differentiation of self. Yung how are you going to maintain a sense of yourself while being connected kasi with the family. Kasi 'di ba minsan naiisip mo na, teka lang, parang iba naman ako. 'Di ba? Iyon yung common problem nating lahat, lalo-lalo na sa Philippines kasi 'di ba tayo ay mostly extended family. So yung naduduktong tayo dun sa mga family members. Meron kayong mga perfect example niyan, Julie, 'di ba? In a way, yeah. Kasi, February ba? Feb-ibig, ba to? in my case naman kasi, ever since nga, nasa family parate. Tapos, wala kami sa compound, pero just a few streets, nandun yung mga pinsan namin. So, parang malapit na din. And then, I've only lived alone. Talagang ako lang mag-isa. 2016 when I moved here. Kasi when I was going on projects, may mga kasama pa rin ako sa bahay eh. So it was a huge adjustment for me na walang family na malapit. So I needed to reorient myself in this culture na if may kailangan ako, hindi ako pwede agad makalapit sa family. You know, na hindi ako pwedeng maglakad lang ng ilang hakbang, nandun ako sa mga pinsan ko to ask for help. Like, I need to be very independent, do things on myself. Kaya, nung last time na umuwi ako dyan, it was very surprising in a way kasi parang, since nasanay na ako na mag-focus at saka mag-function on my own, parang I felt like I was more aggressive with respect to decision making na parang hindi, yun yung sinasabi nga ni Sir Matt na yung differentiation na parang iba na ako sa family ko. Na parang hindi ako yung si Madam na kakilala nila before. Parang ganun. Madam talaga.
Yeah. Tsaka ano kasi, like, Yun yung gusto kong tanungin si Julie. Kumbaga parang gaano katagal yung yung adjustment period mo na yun talaga literal kasi abroad talagang no choice ka. Hindi yung kapag halimbawa ibang city ka lang or ibang province ka lang ang daling umuwi. Ito yeah. abroad kasi kaya no choice siya One Hanggang ngayon year? naman nag-adjust pa ako. Talaga? Kasi like before, it's hindi lang kasi adjustment nung surrounding yung adjustment mo ng mindset coming from sort of a conservative culture sa Philippines na ang pamilya is a woman, a man, may anak. When I was working with different nationalities from Europe, from the US, Australia, and to realize na relationships are not like that lang pala. There's other forms of relationships. Nung una, parang taas ang kilay ko, like, bakit gano'n? Like, for example, meron akong ka-team, kunwari, na may asawa siya sa country niya. May isa akong ka-team na may asawa siya sa country niya. Pero kapag nasa project kami, magjowa sila. Open relationship. Alam mo yon na okay. So, nung una, parang for me, like, tumataas ang kilay ko na, ba't ganyan, ganun. You know, may inner conservative prejudice self. Tama naman. So, slowly, immersion, you get used to it. And then for me, ngayon na parang, kapag may nagsabi, I'm in an open relationship, I'm an ethical non-monogamous relationship when I'm meeting people online. Ako, okay. Yeah, is it consensual? Alam ba ng partner mo or baka ikaw lang may alam? Ang galing na naduktong pa rin natin sa last episode last week. Kasi di ba yung katulad niyan, yung mga open relationships, tapos yung mga same-sex relationships na may family, na that is not so common here in the Philippines. Di ba? Parang lalong-lalo na para, kunyari, lalo kung bata, preschool, tapos sasabihin niya, dalawa mami niya, mami, mama, o kaya naman dalawa ang dad, may tatay, may daddy. Di ba? Parang ang hirap din kasing pero kung mapapaliwanag talaga ng mabuti sa mga bata, lalong-lalo yung adoption. Ayan, that's the very sensitive din topic na mapag-usapan natin, 'di ba? Yung paano at kailan talaga dapat sabihin. Kayo, kailan ba dapat talagang sabihin? Kunyari, baby pa siya. Oo. Ako kasi, like, yung pamangkin ko, si Kayan. So, kumbaga parang, iba yung, kumbaga lumaki siya talaga, parang ang parents na niya is yung nanay ko tsaka yung tatay ko. So, si Kayan siya yung unang-unang apo, and it so happened na yung mami niya during that time is naka-stay sa Baguio, and then si Kuya Ronald dito sa Marikina. So, lumaki siya dito sa Marikina. Palagay ko, hindi kasi kami yung type na parang, hindi, nandun lang yung mami mo. Yung parang kino-cover up yung So, lumaki siya talaga na alam niya yung mami niya. Yes, yes. Pati wala kaming parang yung itinago na yung mami mo, yung parang walang ganun. As in, walang ganun. Pero, I think, paano ba? Di ko lang din sure sa part ni Kain, pero as ngayong malaki na siya, parang nakita ko naman sa kanya na parang responsible siya and parang hindi naman siya. Mabait si Kayan, Si Hindi siya Kayan yung is parang very... parang may regret or something. Makakatuwa kasi siya. Kasi parang nung elementary yan, ang kasama niya sa school, mag-aano yan, di ko lang alam kung saan nagpunta nun sila, parang tour yata, parang, di ko lang alam, basta ibang province Ang kasama niya, si nanay tsaka si tatay. Di syempre, ang tanda no with daddy niya, pero wala sa kanya yun. So, kumbaga parang okay sa kanya yun. Nung bata siya, naalala ko, may drawing yan, andun yung mami niya, andun yung daddy niya, andun yung nanay at tatay ko. Perfect. Pati aso, nandun din Doon makikita, meron kami sa psychology na ganyan, yung mga drawing test. Tapos doon mo talaga makikita sino yung kino-consider ng tao as family. So siya, parang siguro talagang since parang I guess 2 years old or 3 years old yan si Kaya, nandito yan.
nandito na siya. Dito na siya sa amin talaga lumaki. So parang hindi namin at never namin inano sa kanya na pero bine-verbalize din namin na parang kahit hindi magkasama si mami at si daddy mo, nandito si Uma at si Upa. Mga ganun yung Mga ilang taon si very Kaya open. nun? Diyos ko, elementary pa lang yun. Hindi pa nga Ganun na yung... nursery. Oo. Talagang talagang kumbaga parang wala akong ma-recall na parang pinagtakpan namin na parang, hindi, nandun lang si mami mo, nagtatrabaho lang. Hindi talaga ganun. So, kumbaga parang sa age niya na yun, pero nandun yung guidance naming lahat dito sa bahay as Very family good. na Nice. andyan yung halimbawa, di ka rin naman nabalitang nakikipag-away yan dahil tinukso siya or what ng mga classmate niya, wala din naman. Mabait eh. Actually, mabait si Kayan. Mm. Napakagalang na bata. And Kung siguro ano yung nasubaybayan ko pagiging, na rin yan nung kabataan niya hanggang paglaki. Parang wala naman siyang moment na nagrebelde. No, wala mabait nga. na bata, in fairness. Mm-mm. Siguro yun yung sabi ko nga yun yung kahit yung mga ninang yung nandito, laging sinasabi sa kanya na blessed ka, hindi ka lang wala ka lang mami at daddy, kumbaga hindi lang mami at daddy ang meron ka, Meron meron ka. kang lolo, lola, tito, tita, Extended. madami kang kumbaga parang iyon Maraming yung niya. nagmamahal sa Tapos kanya. lumalaki siya ngayon kasi yung mami niya may family na rin, tapos yung daddy niya may wife din. So kumbaga parang like ngayon, kilala ni Kayan yung lahat ng kapatid niya doon sa side ng mami niya. Tapos ngayong bakasyon parang magi-stay siya doon sa bahay ng mami niya, ganyan. So yun yung pinaka yung tanong mo Matthew kanina na kailan maging open. Parang at a young age, kahit siguro 3, naiintindihan na nila yung yung situation eh. So kapag ka talagang hindi mo inexplain, pag inexplain mo naman siya, syempre kumbaga as lumalaki si Kaya, nandyan yung lumaki yan, nangungupit, Tatanong. kinakausap talaga namin yan. Masama yan, ganito dapat. Kumbaga para bang tinreat na siya ba ng adult. Pero kumbaga parang yung pakikipag-usap, yung hindi yung, kumbaga parang very open kami sa kanya na wala kaming inano sa kanya na Tinatago. Ganyan. tinatago. Kasi di ba napapanood ko dati sa pelikula? Oo, yung yun. mami Yun mo, yun. di ba? Parang feeling ko nga Nag-work pang pelikula yan. lang yun eh, no? Yung pang Oo, telenovela. di ba? Parang, Kasi, ba't di niyo sinabi sa akin na oo, yan. sinungaling? Tapos magagalit, di ba? Feeling niya, Magtatampo yung... niloko siya, ganyan. Oo. Kayo, Julie, Checo, anong nyo doon? Kailan dapat sinasabi? I think once na nagtanong. Mm. Ako. Magkaiba tayo, Julie. Sige. Ako is magiging intentional ako. Hindi lang sa kung kailan siya magtatanong. But I think, for me, I think it's best na hanggat maaari, pinakamaaga mo masasabi, especially yung mga growing years niya eh, 'di ba? Yung bata pa lang siya, nagiging open ka na sa ganun. Kasi mas mahirap yung meron kang hindi mo naman intention na itago, pero somehow iba kasi yung pakiramdam kapag sa ibang tao mo pa kasi malaman. Kahit naman sa anong aspeto eh, 'di ba? Na parang bakit hindi sinabi sa akin ng anak ko? Ba't sinabi, di ba? Kahit sa anong aspeto naman, pag nalaman mo pa sa ibang tao, kung ano yung pinagdadaanan ng anak mo, kung ano yung mga tanong niya, nalaman pa niya sa ibang tao, parang iba yung pakiramdam. So ako is magiging open ako as much as possible. Magiging intentional ako in terms of giving him ano yung mga importanteng information or bagay. But as long as siguro hinay-hinay lang din, 'di ba? Yes, At the oo. same time, mas wala ka naman din naman masamang intention, right? Hindi naman siya Okay. magiging kulang. Ayokong sa tingin ko pag gano'n na, hindi naman just because sinabi mo na kuya hindi siya totoong anak, magiging less na yung pagmamahal mo sa kanya. Parang ganyan. So I think kay Kaya, napaka magandang example na lumaki siya ng maayos kasi ramdam niya na kahit hindi traditional yung family niya, mas maganda kasi ang laki ng family niya. ang masaya and marami siyang love na nare-receive. Parang gano'n.
Ako Tama. naman kasi, siguro share ko lang sa extended, yung time na siguro wala pa kami sariling bahay. So nakapisan pa kami sa mom ko, sa dad ko, at sa biyanan ko before. So ano, mahirap ba? Madali? Siyempre, kapag sa mom and dad ko madali. Umiyak pa nga ako, inumalis lang ako, parang pakiramdam ko. Alam mo yun, masyado ako naging dependent sa kanila. So, syempre, yung biyanan ko naman sa mom ni Carmelo, pero mabait si nanay-nay. Yeah. Hello po. Hello po. Kumbaga parang, wala akong say, mabait yung biyanan ko kay nanay. Kaya lang parang alam mo yung, ikaw, conscious ka na, ay, nakikipisan ka lang, parang ganun. So parang very, very controlled yung kilos Galaw. mo, galaw, para ganyan. So, yun lang yung nakikita ko na parang challenge doon. Na hindi naman ganun talaga ka-challenging, pero parang mahirap lang talaga kumilos because, yun nga, parang pakiramdam mo, nakikitira ka lang doon, right? And wala kang masyadong 100%. Unlike na ngayon, na nasa meron kami sarili ng bahay. Parang ikaw yung lahat ng gusto mong mangyari, ayon sa gusto mo, para ganyan, nasusunod. Parang ganon. So, yun lang. Wala akong masyadong ma-share. Kasi parang, matagal din na kami nakapisan na kasi eh. So, Kasi problem din yan. Yung tanong mo kanina, Checo, di ba? Ano yung mga nag-a-arise na problem when it terms with modern family? Usual problem yan ng Pinoy. Yung nag-asawa tapos yung hindi pa sila stable, so pipisan muna, 'di ba? Tapos magrereklamo ang isa, whether yung husband or yung wife. Sasabihin niya, parang bumukod na ba tayo? 'Di ba yun yung usual problem? Pero yun yung siguro ma-share ko lang yun sa kuya ko. Ito naman baliktad. Yung kuya kong panganay. Nung mag-asawa sila, talagang decided silang bumukod. Ayan, magkahiwalay ng opinion yung nanay at saka tatay ko. Nanay ko, traditional, hindi, dito kayo tumira. Gagawan kayo dyan sa taas ng sarili nyo. Pero si tatay, okay siya. Siya nag-encourage siya. Okay siya. Pero during that time, nung bata ako, parang ang ko rin, bakit naman bubukod? Kumaga yung ko rin, yung perception ko during that time is, bakit ayaw ba kaming kasama nila kuya? Ganyan. So, kumaga parang nasanay din kami. Pero ngayong nagkaedad na ako, parang doon ko na-realize, napaka-importante. Hindi naman nagselos, pero parang nandun kasi ako sa perspective noon kay nanay, na parang, syempre, dito lumaki yan sa barangay namin, tapos makikita yung mga kuya ko nangungupahan sa kabilang ibang lugar. Hindi man sinabi na nanay ko, pero feeling ko yun yung na parang hindi kayo sinusuportahan ng magulang nyo. Something ganyan siguro yung, kaya si nanay ayaw niyang palipati nun, kaya parang for ilang years din, nandun sila kuya sa rooftop. May sarili naman silang place, pero nandun pa rin sa ng bahay namin. So, yun. May share dyan si Julie. Oo nga, nakangiti sa mga pagbukod-bukod. It's not my story to tell kasi. Alam mo yun? Like meron, pero it's not my story to tell. I want to. Pero ako, I would say na siguro ako as my family, parang gano'n, or married, I think the best decision would be to bubukod. Kasi syempre meron ka nang binibuild na family ng sarili mo. Ako kasi nung naghumiwalay ako sa mom ko noon, umiyak talaga ako kasi pakiramdam ko baka hindi ko kaya. Yung fear na parang, shucks, yung fear na may sarili kaming bahay, paano na namin papatakbuhin yung bahay. Parang gano'n, may ganong fear. Pero at the same time, parang alam yun, mas maayos in terms of yung pagdedesisyon. Parang ganyan, mas kaming dalawa ng asawa ko nakakapag-usap kami ng mas maayos na walang iisipin pa na iba, parang ganyan kasi ang concern namin, ang focus namin is paano namin i-build ng maayos yung family, including na yung pagpapatakbo ng bahay, etc. Kasi dati parang napaka-dependent namin sa mom and dad ko. Parang gano'n, na parang, kailangan tignan niyo yung mga anak ko, parang ganyan, or ano ba yung mga kailangan gawain sa bahay and hindi. So parang wala kaming sariling desisyon.
parang mag-asawa. Parang lagi kasi kami nakadepende na may mag-i-inform sa amin lagi. Unlike now, I would say na best na bumukod talaga kung kaya. Kasi kami naman, hindi naman kami basta bumukod kung wala naman kaming kakayanan na bumukod pa. Mahirap. So maraming pag-iipon din, parang ganyan. So maraming salamat sa kila nanay, kila mami na nung nagsisimula lang kami sa family is kinupkup kami, 'di ba? Nag-welcome pa rin kami sa bahay kahit papaano. Pero si Mami hindi umiyak nung bumukod ka. Miyak yun, hindi lang niya pinapakita sa Actually, yun yung mas yung nakikita kong mas challenge. Kasi kumbaga, yung nakagisnan mo na parang, di ba tayo, Matthew, kasi nasa isang compound, yung Compound. ng mga magulang natin. So, kumbaga, walang umaalis dun sa lugar, no? Mm-mm. Kaya siguro lumaki ako hanggang ngayon. Parang lagi ko sinasabi, ay naku, hindi ko kakayaning tumira ng Clingy. abroad. Oo, hindi ko kakayaning tumira. Totoo. Pero parang yun nga, talagang leap of faith yung ginawa ni Julie na Totoo. bumukod. Sabi ko nga sa kanya, gano'ng katagal yung Napakatapang niya. Sobra. Parang duwag-duwag natin, Matthew, no? Totoo naman. Pero yun yung yun yung siguro yung kahit na yung mga anak na bagong mag-aasawa. Pero ang naalala kong katwiran nung tatay ko, yun sa Bible verse pa din. Na parang darating ang panahon na iiwan ng mga anak, mga magulang upang bumuo ng kumbaga kasi tradition sa ating mga, tingnan mo yung mindset ni nanay noon na parang ayaw niyang pabukurin sila kuya na mag on their own. Pero doon naman sa perspective ni Cherry Litz na bubuo ng pamilya, parang may fear pala siya na yung pagbuo naman ng pamilya outside sa sarili nilang sarili nilang bahay. Depende rin kasi siguro kasi yung attachment kaya siguro ikaw naiintindihan Yan. Parang yung attachment kasi, kung ganun, yung attachment kasi nabibuild naman yan, how good yung family mo di ba? Pero kung naging walang hiyari naman siguro yung pamilya ko, malamang ang bilis-bilis ko. Baka hindi na ako magkakapamilya, lumayas na ako. So, depende. Grabe naman. Pero kasi, lumalabas na naman yung pagiging aris mo. Oo. Ibig sabihin, maswerte tayo kasi meron tayong family na talagang somehow is medyo close tayo, parang ganyan, na somehow dumating sa point na medyo mahirap bumitaw, parang ganun. So depende rin naman kung talagang lumaki ka na independent ka, so madali din. Para kasi gusto mo na bumuo ng sarili mong direksyon, buhay, parang ganun. Pero ako, yun nga, speaking for myself, medyo nahirapan ako nun. Kasi parang, siguro, kabataan mo din, parang ganun, marami kang takot na baka hindi kakayanin. Pero kinaya naman. Pag magulang ka pala, totoo yun na lahat ng mga first time, lahat ng mga mahihirap is pipilitin mong mag-survive, no? Gawan ng paraan. Sa totoo lang, maswerte lang din ako sa asawa ko. Yan ulit, I see it. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Yes. So, depende rin kasi sa partner mo yun kung paano mo harapin yung mga problema. So far, naman, I would say, na maganda naman yung direction ng family. So, I think good job kaming parehas nung nagdesisyon kaming bumukod, no, at magpundar para talaga sa family. Pero palagay mo, Checo, yung pagbukod ninyo tsaka yung pag-build ninyo ng sarili ninyo, hindi lang literal na bahay no, yung pamilya ninyo. Palagay mo ba nakakontribute siya doon sa parang mas naging deeper yung relationship ninyo ni Melo as? Yan, kasi kumbaga parang andyan yung lahat ng pagsubok Wala ka bang choice kahit kakausapin mo Before kasi siguro parang, susumbong muna ako sa nanay ko, yung nakakainis kasi ito. Pero dito talagang parang pag may problema kami is,
pinag-uusapan namin, parang ganyan, mga big decisions, small decisions, laging kaming dalawa. No, before namin siya nagawain, dapat lagi kami nagsuswak muna. Pag yung isa is medyo alanganin, ay, hindi namin gagawin yon, para gano'n. Hindi namin tutuloy yon. Basta lagi namin tinutuloy yung isang bagay. Kaya, pagbili lang ng sasakyan, sa amin, dapat parehas kaming nag-oo before kami mag-desisyon, parang ganyan. Pero kasi ngayon, yun nga, parang kaya ako natatanong kay Matt kanina, kung when you say extended family, kasi di ba kayo katulad ni Jaja, si Jaja is nandito sa amin. Nandito rin yung anak niya, nandito rin yung kapatid niya, which is tinuturing na namin siya as family. And so far, wala kasi kaming parang na-encounter na issue. Parang ganyan. Parang lahat is, I don't know, in harmony. Parang ganon. Yun ang Siguro maganda, masarap kami. di ba? Dahil napakaswerte, hindi lahat makakatagpo ng Oo. ganyan. Oo. Ano rin, Siguro parang mabait. mutual din eh, di ba? Mm-mm. Yung Kasi marunong yung sila Jaja talaga nung tinatawag natin yung sense of gratitude. Mm-mm. 'Di ba? Yung marunong silang tumanaw na hindi naman natin sinusumbat pero marunong sila sa respeto tsaka kung ano yung Correct. nakukuha at meron Mm-mm. with your family, 'di ba? Marunong silang magbalik. Iyon yung maganda. Tsaka ang sarap, kumbaga parang ang sarap tumulong. Yung, di ba yung pagtulong is bukal talaga sa loob mo? Yung parang wala Mm-mm. kang magiging regrets or somehow parang isusumbat mo na, ay naku, buti hindi ko binigyan to, parang ganyan. Or naku, bakit ko pa daw binigyan? Parang ganyan. Siya is yung ikaw mismo, kami dalawa ni Carmelo yung kusa na, ay, bigyan kaya natin si Jaja ng ganito. Ay, ano kaya natin si Jaja ng ganyan, ganun. Kumbaga Ang parang galing, no? may concern kami sa kanila na naging kung aangat kami, aangat din sila, parang ganun. Mm-mm. So that's why Tama. talagang tinuturing namin sila as Family kapamilya. rin. Oo. Kumbaga parang kahit hindi kami connected by blood, pero alam mo yung tiwala, tsaka yung pagmamahal mo is parang katulad mo na rin sa family. So kaya kami dito sa bahay, Mm-mm. big family kami, 8 na kami agad. Pagbabiyahe, 8 kami lahat. So iisipin mo pagbabiyahe kami, ilang ticket yung bibili, 8 agad. Ang Pero galing. masaya. Oo. Ah. Wala akong, kaya ako natatanong kanina, ano ba may issue? Ano ba yung common na nagiging issue sa extended or blended family? Because right now, so far, I don't have. Siguro ang pinaka-issue lang is malaki yung gastos. Pero part naman yon. Pero in terms of relationship and what not, parang okay naman. Wala naman kami nagiging problem. Usual issues sa Philippines, silipan. Oo. Lalo na kapag Parang, extended. Yeah. 'Di ba? Kunyari, lalo na nasa compound. Yung comparison, 'di ba, magsisilipan. 'Di ba? Yan yung usual na sa Philippine setup. Laging paano i-compare or silipan? kunyari i-compare tapos dapat Oo, sa tumulong. bintana. Silip. Oo. Dapat tumulong Sige, ka, tuloy mo yan. Yung mga ganun, 'di ba? Dapat tumulong ka kasi tinulungan ka nila dati Tinulungan mo. na mga mo, 'di ba? Mm-mm. Yan yung tapos hindi ka naman makatanggi kasi syempre 'di ba meron tayong utang na loob, 'di ba? Yung mga ganung bagay. So yan yung usual na kapag mga extended family sa Philippine setup. Tapos papasok dito yung tinatanong mo kanina na ano yung mga nagiging problem sa kanyan. Bukod doon sa sinabi natin yung differentiation of self, isa pa doon yung emotional cut-off. Mm. 'Di ba? Yung para magdi-distance ka, kahit family members mo 'yan, kapag napuno yung isang tao, magdi-distance ka sa kanila. At nangyayari 'yan sa atin, kahit hindi naman sa Philippines, kahit saan, 'di ba, na Oo. culture. Na meron tayong ginagawa natin na teka lang, silent cold treatment muna tayo. Hindi mawawala muna ako. Yung mga ganyan. May mga ganyan talagang kwento. Pero may pinag-ugatan yun, no? Meron O pinag-ugatan. pwedeng, yun nga, siguro yung nabanggit mo na comparison because, syempre, iba-iba tayong level ng, sabihin natin, pag-angat eh. O pwede magkumparahan na parang, ay, bakit umungos na to, parang ganyan. Totoo. Tapos, yung siya is hindi. So, parang nagkakaroon somehow ng, paano ba, inggitan.
Oo, Isang inggitan. Di ba? Tapos, Hindi ba? tapos Parang siguro lupa lang yan, lupa. O ba't pinamana Oo. sa kanya? Di Oo. ba? Tapos siguro dyan yung papasok yung isang ugali din ng Pinoy na nagsusugarcoat, hindi sinasabi Mm, pag, kumbaga parang hindi straightforward magsalita. na masama na loob niya. Oo, na masama na pala yung loob niya at nagtanim na, nagpatong-patong na. At Tapos ganyan. sasabog na lang. Oo, kaya napaka-importante ng may pag-uusap. Lalo siguro no pagkaganyang super extended na iba-iba yung kasama Mm. sa bahay. Eh di ba nga, meron tayong kasabihan dito sa Philippines na kahit magkakapatid, mag-aaway yan kapag Mm. lupa ang pinag-uusapan. Partihan ng lupa. 'Di ba? Yung Naku. totoo siya. Yung lalo na pag properties, 'di ba? Yung mga napapanood natin sa pelikula, naku, totoo siya. Yung may mga kayamanan tapos mag-aaway-away kung sino yung kanino Ay! napunta, Oo nga, no? 'di ba? Yan, Bigla ko usual lang problem. naalala, pero it's not my story to tell din. Pero nangyayari ngayon, parang gano'n. Yes. So, huwag na lang natin pangalanan, pero basta meron akong alam. Na ganyan talaga, lupa din talaga. Kasi nung araw kasi is, di ba, yung parang mga verbal lang. Usong-uso yung Yes. verbal lang. Na parang, okay, basta ito yung hatian natin, Parang ganyan. Kaya Oo. sa kayo magkakapatid. Yun nga, So, nung tapos nabubuhay yung mga nanay-nanay, parang, okay, sige, basta ganito yung kay, At okay sa kanila nagkakaunawaan. noon, 'di ba? parang nagkapirmahan lang ng, ewan ko, pero hindi Buti, siya binded buti, by, hindi ko, buti ba kamo kung may pirmahan? Yung iba pa, wala pa nga, walang yung iba. pirmahan kasi Wala. Oo. sasama Laway yung lang. loob. Di ba? Oo. Sasama yung loob. Tigmo naman ako So, ba't ngayon wala, is, ba't may kasulatan pa, di ba? oo, Something yun nga, ganun. yun nga yung lacking before. Tapos parang ngayon, ang balita ko, no, um, Ano yung balita mo? Kasi 'di ba minsan yung next generation na yung mag-aaway-away, yung anak ng anak parang eh. sabihin sabi kasi nung araw nung ganito, ganyan, ito yung napag-usapan namin. So parang binabalik yun ng araw na wala man lang, syempre wala ka na magiging ebidensya. So Tama. paano mo ipoprove na yun talaga yung pinag-usapan? Parang, Correct. or ikaw na yung sinabi, kung wala ka naman din talagang proof na ipapakita. So yun yung mahirap eh. Tama-tama yung lagi sinasabi ni Rafael, dapat laging documented, 'di ba? Dapat malinis yung titulo, parang ganyan. Totoo. Hindi lang dapat ano yung best yung parang yung karamihan na pinangahawakan nung araw sa lupa. Deed of Rights. sale. Hindi rights yung Deed of sale. Deed hindi of rin deed sale. of sale, best yung sa parang hatian pa lang sa lupa. Nakalimutan Ano ko yung yun? tawag. Ano yun? Ha? Yun, tax declaration! Tax declaration. May coaching. Kasi abetted din siya. Pero sumasakit ulo niya. Kasi kumbaga parang, okay, may inaalok na lupa, parang ganyan. So kami naman is interested. Pero, syempre, ang pinakatanong namin, syempre, bilang exposed din kami sa mga ganyan, malinis ba yung titulo? Parang ganyan. Yun lang naman Yes, yung pinakatanong. adult. Ano? May mga, ayan yung mga usapan ng mga mayayaman. Malinis na titulo. Malinis yung titulo, parang ganyan. Si Caramelo ganun di ba? Parang mahirap na maganda yung usapan, tapos pag dumating ang araw na nagkagipitan, so wala ka pa yung hahawakan, Nang habol. mahirap na. Ngayon, yun yung nangyayari ngayon. 'Di ba? Parang kung kailan sila, tumanda. And yun yung ayaw namin na ma-experience sa mga anak namin if ever. Right? Kumbaga parang sa age kasi natin, 'di ba, midlife, para sa mga iniisip na natin yung future, retirement Totoo. plans, ano ba yung paano tayo mag-i-invest, and what not, parang ganyan. So kami ni Melo, interested kami mag-invest, pero dapat doon sa malinis na paraan. Malinis na paraan. Drugs. Parang mga mafia. Ngayon parang ayaw naman namin makisaw-saw na dun sa mga problema, di ba? So yun lang. Oo. Yun lang. Kumbaga parang yun lang mahirap sa extended, maraming mga kausap. Hindi talaga. Sirit po, wala talaga. Yung experience ko naman here, kasi coming from a culture na, yun nga, very common yung extended family. Pagdating ko dito, ang kultura is like, once you turn 18, dapat nakaalis ka na ng bahay, nakabukod ka na. And if you're still living with your parents after 18, it's frowned upon here.
So, parang yun yung another thing na kailangan kong i-adjust. Kasi sa akin, like, if kumbaga yung the way I see that situation is different from kung paano tinitingnan ng mga locals here. Like, kung sa kanila parang they frown upon it. Sa akin parang, ay, ang sweet naman. Very tight sa family, parang ganon. So, recently lang din nag-change siya na parang, 45 ka na, wala ka pang sarili mong property. Parang ganon. Parang ako naman yung naging papanghusga after. But siya, yes. Ano yan? May, Kasi ngayon, parang ano siya, parang in a way, it shows na in a strong capitalist society is you're making it na you're planning your life well. Alam mo yun. Kasi parang kapag sinabi, ay, 45 ka na, you're still with your... nakapisan ka pa. Oo. Anong, like, it all boils down na, anong ginagawa mo sa finances mo? Parang ganun. Yun. May naano ko niyan, yung related din dyan, Julie. Parang, local. Local siya na FB page. Parang nag-encourage naman siya. Parang sinasabi doon naman sa group na yon. Hindi kailangang mag-asawa ka na para bumukod ka sa family mo. So, kumbaga parang parang kasi ganun yung ano natin sa Philippines no? Yun nga yun, mindset nga lang nung nanay ko na yun nga, kuya ko mag-aasawa na pero sa kanya, ayaw niya. Pero kumbaga, natuwa din ako doon sa page na yon na kasi somehow, you as a person kasi din, no? Parang binibuild mo rin yung sarili mo and then yung future mo. Pero hindi naman din ibig sabihin nun is hindi ka naman nagtatanaw ng utang na loob or yung pagmamahal mo doon sa family mo will be lesser, di ba? So, yun. Natuwa ako doon kasi na-connect ko lang doon sa'yo. Kasi nga dito sa Philippines naman, baligtad. Pag umalis ka naman, takwil kang anak. Di ba? Parang bumukod ka. Parang wala kang sabihin sa'yo, wala kang utang na loob. Oo, di ba? So I guess hindi natin makikita yung kung, if you're not a third person observer. Yes. Pero yun yung part ng financial literacy yung na yan, yung ganyang parang matigil yung yung routine sa family culture ng Filipino na pagka nakagraduate tong panganay na anak, pag-aaralin yung kasunod, and then pag-aaralin. Tapos kumbaga nagiging retirement yung mga anak. Yun yung retirement yun yung isang objective ng financial literacy. Kaya yung yung mga parents na parang self-employed or kasi kumbaga parang maaaring yung kabuhayan naman kasi nung parents mo is yun nga, sariling business. Pag dumating yung retirable age nila, wala silang naipon, ganyan. Kaya part nung financial literacy talaga sa mga small and medium entrepreneurs na parang maging sarili on your own, hindi ka umasa doon sa mga anak mo na pinag-aral mo na pagka tumanda ka is parang requirement sa kanila na ibalik yung na yon, yung ginawa. So kaya yung sa kumbaga doon sa mga anak ngayon na mga young professionals is napaka-importante na parang wag ring ubusin yung sarili, especially kung somehow nagiging breadwinner, parang nako-convert ka into breadwinner na ng family mo. So mas maganda talaga yung better na parang instead na bigyan mo, parang ikaw na yung mismong mag-invest para sa insurance, sa HMO nung family mo or ng parents mo. Para instead na hindi mo nga kasi siya, halimbawa, yung age na nila is yung magkaroon ka na rin ng family mo, hindi na sila pwedeng maging dependent mo. Pero kumbaga, nami-minimize mo rin yung gastos dahil wala rin silang ibang pag-aasahan kung hindi ikaw din. So, kaya part siya, kumbaga holistic din talaga yung financial literacy on a family level na maganda ring ma-improve kasi doon pumapasok yung kay Julie no nasa US na kapag totoo yun, kapag 18 years old, parang ba't Out na nandito ka dapat. pa? Parang gano'n. So, kumbaga parang maganda rin pala yung it's a balance din na
yung sana maging mindset dun ng mga parents na hindi porket nag-ano yung mga anak nila na bumukod or matutunan nila on their own yung pagtataguyo dun sa sarili nila. It's more on ano pa nga eh. Kasi Point 'di ba nga yung kumbaga parang yung tapang mo eh, yung tapang mo as a person individual is ile-level mo rin eh. Kasi parang ano ka rin na magte-take ka rin ng chance din, 'di ba? So, yun siguro yung magandang ano rin sa mga parents na maging open din sila doon sa pagbubukod ng kanilang mga anak. Natuwa ako talaga doon sa post na yun. Parang ang napakasimple niya. Hindi mo kailangang mag-aasawa ka na bago ka bumukod sa family mo. Yeah. Yun. Na hindi One basta-basta thing magagawa sa or Philippines. Yes, yeah. true. I wish na train Maja-judge ako ka. that independent before na Mm. yung training na at some point hihiwalay ako sa parents ko kasi nahirapan ako talaga the first years na umalis ako ng Philippines na parang every time umalis ako ng Philippines, doon pa rin ako sa mindset ko na ang home ko is Philippines. Only last November, pag uwi ko lang dito, na-realize ko na, US is my home na, hindi na siya Philippines. Nandun ka na sa point na yon. Kasi nag-start akong 2009, di ba? First akong umalis ng Oo, Philippines. tagal First na. Tapos, 2024 ko lang na talagang na-feel na as in talagang pagka-land ko sa JFK, sabi ko, this is home. Hindi na kasi talagang ang hirap ng adjustment na nandun yung tipong, halimbawa, I'm visiting another country. Talagang minsan, natatakot ako lumabas at mag-explore na mag-isa lang before. Yung mindset na gano'n. May question ako naman sa blended family side naman. Okay. Are you open dating or marrying or accepting kung yung partner nyo or yung dinidate nyo may anak na? Nababahing ako. like for example, check ko, kung nagdi-date pala kayo ni Melo, tapos si Melo may anak na sa iba. May panganay na. May panganay na siya ba? Or Ako kaya siguro, kayong dalawa, kung yung mga dinidate nyo, may anak na before tapos kayo yung partner ngayon. well, huwag na si Carmelo. Meron naman ako talagang naging na meron na siyang... Hindi naman pala eh. Takot. Ako, I would say na that time, I didn't mind at all. Okay. Kumbaga parang nandun ako sa punto na since akala ko, mahal ko to, parang ganyan, I'm ready to accept din yung anak niya. Parang ganon. So, ayun. Ako, I would say na wala sa akin. Walang magiging kaso sa akin. Kasi, as long as, ang mindset ko kasi noon is, kami dalawa naman eh. Yung may gusto noon eh. Parang ganyan. And at that time, siguro, ano din ako, very radical, very open, parang ganyan. So, walang kaso sa akin at all. Wala talaga. Hindi kami naghiwalay dahil sa meron siyang gano'n na anak, parang ganyan. It's because talagang hindi kami nag-work lang. Talaga. Pero, kung sakasakali man, wala siguro. Kung nag-work kami, malamang, walang magiging problema sa akin. Yung, at least sa akin So, I don't have any issue. Ilan taon na yung anak nung... Bata, I think parang mga... That time, mga 5. Na-meet mo? Hindi. Kaya pala, kung na-meet mo yun. Baka iba rin ang pakiramdam pag na-meet. Na-meet mo yun. Pag na-meet ko dito pala, baka nagbago yung isip ko. Cute naman nung pinakita sa akin yung picture. Pinakita sa yung picture. Picture, yes. Ano naramdaman mo? Wala naman. Hindi ko na matandaan. Parang in general, walang kaso sa akin. Kasi yung tanong ni Julie is, diba, anong magiging feeling mo, pakiramdam mo na you're dating with, yun nga,
love child, parang gano'n, meron siyang anak, no? Ibang usapan kapag meron pa siyang usawa. That's a different story. Kasi wala naman. So anak lang, para ganyan. So, yun. At that time, wala naman naging kaso sa akin. Okay. Kayong dalawa dyan. Parang Kayong dalawa Ako dyan. okay din. Walang hindi siya issue. Kasi tama 'yun, ganun din yung point of view ko eh. Yung parang kayo naman yung magka-relationship tapos bonus na 'yon yung bata. So tapos naalala ko yung mga students ko, iyan kasi yung usual problem nila lalo ngayon, tong modern age natin. Ang lagi nilang complain, itong blended family. May asawa na yung nanay niya, may ibang mga anak. Si tatay niya, may asawa at may mga ibang anak. Tapos naiwan siya sa grandparents. Okay. So parang, alam mo yon yung ang pakiramdam ng bata, ang bigat kasi hindi niya alam kung nasan yung family niya. Kasi hindi siya nakatira doon sa nanay, hindi rin siya nakatira sa tatay. So parang ang pakiramdam ng mga batang yun parang naiwan sa gitna. So parang stagnant, na-stuck daw sila, yun yung word nila, na-stuck daw sila sa gitna. So pag yun naalala ko, parang di ba nakakadurog naman ng puso pag mga ganong mga scenarios na sana, di ba, nagkaroon ng pagkakataon na ginawa nyo, yung bata, sana maging responsable rin naman tayo pagdating ng panahon. So on my case, hindi siya magiging issue kasi parang nasanay na rin naman ako na iba't ibang mga scenarios at saka iba't ibang mga family sets yung nami-meet ko. So parang open na rin yung utak ko. Siguro way back pang college, open na talaga siya sa mga ganito na-consider ko na nung ako ay nasa college pa na hindi lang talaga dapat lalaki at babae ang family at anak. Yun rin yung pinapaliwanag ko sa mga students na pwede rin mommy at mommy, daddy at daddy, pwede rin yung isang barkada, family sila na consider. Tapos naalala ko bigla ang kanta, wala ka nang magagawa kasi mahal mo na. Ba't ada? Ba't ada? Alam mo yung kanta? Hindi naalala ko kasi. Wala ka nang magagawa. Gagawa kasi mahal mo na. Ang tanda Sayaw mo ko. rin nga. Hindi yun sa akin. Yung lumang kanta na wala. Si Donna ka nang Cruz. magagawa. Oo. Kapag tumibok ang puso. Modern ka, ha? Iba ka. Iba ka. Ang galing, Iba. may singit. Diba? Diba yun yung kanta kay ba't ada? Ba't ada? Bigla naman ako na konsensya, dapat ako muna pinasagot mo bago ka sumagot. Kasi parang bigla ako na pag-isip ngayon, nga no, paano kaya ako may anak? Paano feeling ko hindi ko lumaki ako sa familyng maraming bata. Mayroong guest. Sino yan? Sino? Mabang buhok. Si Batuta yan. Sabi niya, pwede mo ba akong i-guess dyan sa Ayun. So, yun, ako parang although lumaki ako sa family ngayon lang ako naka-encounter nung tanong ni Julie. Hindi kasi, parang ever since kasi, wala ka naka-date na mayroong anak, ganon? Or, wala. Para kasing ko, yung, parang as nag-age ako, parang hindi ko nakita yung sarili kong nagpapalaki ng anak. Although, pamangkin ko, napapalibutan ako ng mga pamangkin ko, hindi ko alam. Kaya nga medyo nakonsensya ako na sinabi ni Macho na sa kanya wala naniniwala ako doon. Naniniwala ako doon na hindi. Ako kasi parang feeling ko, hindi ako parang yung sa ewan ko ba, sa time ko ba, parang hindi ako hindi pang motherhood. Hindi ako mommy material, ganyan. Kaya huwag ka makonsensya, girl. Huwag ka makonsensya kasi pareho tayo. Oo, kaya meron ka sana ako kwento, wag na lang. Pero di ba sabi kasi nga ni Matthew, pero siguro may other way around naman na parang, kumbaga, kung just in case lang naman na meron, parang hindi naman sa no choice ka, I think malalearn ko rin or matututunan ko naman ding makapag-cope sa ganon.
Yun nga yung sabi ni Macho kung mahal mo naman total package yan. Wala ka naman pwede. Wala kang manggagawa. But adan. Ba't Pero yun may tanong na lang ako. May tanong ako. Siguro, not really about as a partner na may anak. Pero ano yung take nyo? Kasi part ng blended family is yung mag-adapt di ba? Adapt, para ganun. So, ikaw, Julie, o kaya Raquel, ikaw, Matt, in the future, meron ba kayong parang or open ba kayo if ever na mag-adapt? Parang Ako, very open. Si Julie muna dun sa dun sa may anak yung partner. Oo nga. Gusto may anak ng partner. Sige, may go anak ng muna. partner. Okay. Before, ang mindset ko when I was younger, ayoko nang may anak na partner. Nag-change lang yan after my last relationship in 2020 that I'm open na may anak yung partner ko. Kasi I'm at this stage wherein pwede ko nang i-date yung tatay or kaya yung anak. Why not? No, pero kidding aside, it's more of kasi na, katulad ni Raquel, I know I don't have that motherly instinct na kapag baby, kung paano ko siya bubuhayin. Kasi kapag may anak na, like, ano na yan like, independent na in a way, nasa school na, kaya nang bisa ng sarili nila. Alam mo yun, hindi na ganun, hindi Alagain. Na-realize ko yan nung second na baby ng ate ko. Ang ate ko kasi talagang, ang motherly gene niya talagang nasa kanya ng lahat. Totoo talaga. As in talagang planado lahat na nung minsan parang lalabas kami yung the way she prepared yung baby bag. May logic lahat. Nasabi ko, hindi talaga ako pang trophy mom. Diba? Ang hirap. It's not for me. So if ever may anak, hopefully hindi na baby. Kasi talagang... Binata na, ganon. Binata. Hindi na yung gigising ako ng madaling araw or mag-prepare ng baby bag. Alam mo yun? Yung ganon. Tapos sa pag-aampon, yes. Yun yung actually, ever since, yan yung mindset ko na I'll adopt. Anim. Especially like with this, yung when I was traveling around, like seeing... anong i-adapt mo? Baby malaki na? Ang concern ko lang with adoption is mag-a-adapt lang ako if financial I'm very okay. Kasi if mag-a-adapt ako, with or without a partner, I'll be getting nannies for my babies. Tigi-isang nanny. Parang sinimpa lang. Oo nga. Ganon. Ang only concern ko is finances. finances. Day 1, day 2 siya. May Y1, Y2. Ang mindset ko kasi sa rearing ng bata is ayoko lang mag-ampon or mag-rear ng bata or kanino mang anak just for the sake na sabihin ko may anak ako. Gusto ko provided with all the possible like options na meron sila. Like, gusto nyo mag-aral ng violin, go for it. Gusto nyo mag-explore ng different sports, let's go for that. Alam mo yun. And being a single parent, kung mangyayari yun, hindi ko syempre matututukan. That's why I'm really looking forward na yun nga, finances okay. I have the finances to have an au pair or a nanny to help. So you plan to adapt kahit wala kang partner? Yes. Nice. Once manalo tayo sa loto. Yun ang retirement sa isa. Ilan yung gusto mo sabi mo kanina? Anim. Tig-isa per ano. Ano, sabay-sabay? Kung kaya. Wow, Joel Cruz, no? Pero yun lang yun. Basta sa akin, again, it might sound very, kahit ako minsan natatawa ako sa mindset kong ganun. Pero yun nga, ayoko maging unfair para doon sa bata. Gusto ko, kung, yun nga, when that time comes, lahat ng opportunity, be their best version. Na. Ampon ko na yung anak ko. Volunteer. Ikaw, Bes. Patirahin mo na lang si Julie sa'yo. Ako? Hindi pa din. Meron na ako laki ko. Ang laki na nga. Ayan o. Ayan, ampon mo laki na no? Laki na Dami mo pamangkin na ako Parang hindi ko Pero siguro pag alam mo yung hinihingi na naman na pagkakataon, like
Kasi before din, meron din akong mga inaampon din dito sa bahay na hindi namin kamag-anakan, nandiyan anak ng foreman. Pero yun, medyo may mga heartbreak ako doon. Yung pag-aaralin ko, medyo may heartbreak ako sa ganun. Pero, syempre, katulad nga nun, kung merong kailangang pagkakataon na makatulong ka, why not? Ciao, Matthew. Iba kasi yung Heartbroken tulong ka ba? lang sa Pag-aralin mo ako. Hindi, nandiyan kasi yung mabubuntis, yung gano'n. Kaya sabi ko, hindi ako pwedeng nanay eh. Napapariwara yung anak ko eh. Ako naman, yes, matagal ko na siyang naiisip at gusto ko talaga siya na for adoption. Matagal ko na talaga siyang gusto. Kasi gusto ko yung, since nasa school din ako, pangarap ko talaga na maghatid ng anak sa school. Pangarap ko yun. Oo. Kahit toddler, ganyan. Toddler. na. Oo, yung gano'n. Yung nursery, kinder, ganyan. Ninang ako. Pangarap ko siya na maghatid sa school. Ako ah. Tapos pangarap ko yung umattend ng PTA meeting. Yeah, pangarap ko siya. Gusto mo maging presidente ng PTA? Ayoko maging presidente. Pero gusto ko lang siya na pangarap ko siya yung maghahatid, tapos a-attend ako ng PTA, a-attend ako ng ano yun, yung mga family day. Ayan, gusto ko yan. Gusto ko talaga siya. Yun. So, kung sa tanong, may timeline yes. ka ba, Matt? Kung Ha? mo siya plan, may timeline ka ba? Actually, since I'm 42, parang may timeline ako. Oo, ito, 42 to 45. Oh, so 3 years na lang. Ay, nagnininang ako ah. Ayun, plan ko talaga. Ninang na agad. Oo. Kaya ako, hanggang ninang-ninang lang ako. Kuhanin niyo ako lahat ninang. Para di ako pwede maging full-time na nanay. Kasi di ba parang ano na din, bukod dun sa tulong mo na din sa bata para magkaroon ng magandang future, madalas din kasi ako sa mga ganyan nung na-expose na ako, college days pa, exposed na ako sa mga bahay ampunan, sa home for the aged, yung mga ganyan. So, parang maano talaga yung puso ko. Doon ko rin ipapasok kasi yung next kong tanong na ano. But teka, bago ako magtanong, ikaw ba, Checo, kunyari, ayan, meron ka ng anak, okay ba sa inyo mag-adopt? Ako kasi, iba yung sinasabi ko nga sa yung kay Jaja, sa anak niya, kami mismo yung nagsabi na parang nung mga umpisa nung buntis pa lang siya, diba? Kasi hindi nag-work sa partner niya. Yung umpisa gusto niya dalhin sa province. Ako mismo yung nagsabi na no. Dito mo yan, kasi mahirap na mapalayo mo yan. So, pagtulungan natin. So, wala akong problema. Kumbaga parang yan. So, yeah. Sa mga bata turo nila as kapatid si Era, parang ganyan. So, walang kaso. Tuturing din namin para talaga siyang anak. As in talagang ampunin ko may nanay. Pero kumbaga parang in a way, right? Kumbaga parang inampun ko yung bata na ande, pagtulungan natin yan, kabubuhayin natin yan, para ganon. So, I think I don't have any issue with that. Kung magkakaanak pa siya, kung kaya naman, tingin ko kung kaya naman, right? I think walang magiging why not? Kaso, yung mga ampon-ampuan. Parang ganun. Ang galing, no? Ang galing. Semi-ampon lang yun. Hindi ang totoo bait ko ampon. Kaya nga, yung legally binded. Pero kung baga parang, I'm willing to magbigay ng resources, tumulong sa ganito, etc. Kung baga parang, ako very intentional ako na hindi, dito yan. Sa atin. Kasi alam kong mahihirapan na mapalayo, di ba? Siyempre, as experience, ang hirap siguro malayo sa mga anak mo. So, ako talaga yung nagsabi sa kanya, hindi, dito yan. Kaya may apo na yan si Cherry Litz May apo na yan eh. Ang galing, no? Apo mo, anak mo si Jaja eh. Kapatid ko si Jaja. Kapatid niya si Jaja. Okay. Hindi ka nakikinig. Late kasi. Yun yung maganda, di ba, sa midlife na age natin ngayon. Ito yung topic din niya, yung adoption, na parang hindi siya ma-open na pag-usapan. Pero I have that feeling na madami rin sa mga midlife ngayon, itong mga ka-age bracket natin, na parang open talaga sila sa mga ganyan. Yeah.
Remember, may kasama na akong Belgian Mm-mm. nurse. Kasama ko siya sa Cambodia noon. And then, I think 2019, like, nag-chat lang kami. Catch up lang sa buhay. Sabi niya ganyan, I'm pregnant. Gumanon. Eh, syempre ako naman, bilang saradong pag-iisip pang gano'n na, like, oh! Like, I didn't know you were dating someone or you have a boyfriend. I no. Like, I had artificial insemination. Sabi niya, like, legal, supported sa Belgium, ganon. Kasi yun, sabi ko, ay, that's nice. Like, she claimed her story, Mm-mm. Nice. Yeah. Galing. Nakakatuwa. Lalo na tayo, itong isa pang magandang topic din natin sa blended, since nasa atin din yung, sa mga extended family, yung mga grandparents. Kasi tayo, di ba, nasa midlife, ito na yung age na mag-aalaga sa magulang, tapos yung nag-aalaga din doon sa mga lolo't lola na mga inabot. Diba? Iyon yung maganda. I see it maganda compared sa ibang culture. Kasi diba sa ibang culture, pagpatak ng 18, diba? Sabi nga ni Julie, diba? You're out of the house. Make your own, diba? Pero tapos pagdating naman ng tamang edad, dadali nila sa home for the aged, yung mga, or home care, diba? Yun yung perfect term. Home care, yung mga parents nila. Ayun yung nakikita ko maganda dito sa Philippines na nandun pa rin yung puso natin na mag-alaga, lalo na doon sa mga nakakatanda sa atin. True. May sabi si George, realization. May realization na daw. Pero maganda time natin, ha? In fairness, akala namin kaming dalawa lang ni Matt. Siguro I'll start na sa realization in terms of extended blended. More on sa extended ako. I think basta kung hanggat kaya, right, na kasi ang nakikita ko lang talaga ng issue, at least based from my experience, is the resources or yung financial aspect, di ba? Kumbaga parang as much as we wanted to parang support our families bukod sa immediate family mo, parang ganyan. Siyempre, darating sa panahon na magigipit ka din, parang ganyan. So kung hanggat kaya na mag-support ng magulang, mga kapatid, no, kahit may sarili ka ng family, go for it. Parang ganyan, as long as hindi mo rin napapabayaan yung sarili mong pamilya. Parang ganyan, 'di ba? Kumbaga parang kaya nga sabi ni Raquel kanina na parang ang mga anak naman natin hindi natin i-invest. But that does it mean na parang hindi ka rin naman tutulong sa extended family mo, sa magulang mo. Parang ganon. But ako is, I would say na gusto ko yung kultura natin mga Pilipino, right? So, dito ako yung sinabi ni Matthew kanina na hanggat kaya natin sumuporta, tumanda sila, yung mga magulang natin, not because pangit pakinggan, nagbabayad ka, parang ganyan. It's because gusto mo talagang tumulong, no? Gusto mo silang kasama, no, sa lahat ng milestone mo sa buhay. Pero yun nga, kung kakayanin mo rin naman na bumukod, kasi ako based din sa experience ko, mas sa tingin ko mas naging solid kasi yung family namin nung nagkaroon kami ng focus mag-asawa to build our own family din. Right? So depende yan sa takbo. Again, financial status mo. Kung talaga hindi mo kayang bumukod, wala kang sariling pambili ng bahay o pangungupa. Kahit mangungupa ka lang ngayon, mahal-mahal na eh. 'Di ba? So, but minsan nagsisettle lang talaga yung mag-asawa, not because ayaw nilang bumukod, but because hindi nila kaya pa. Parang ganyan. Pero kung kakayanin, right, good. Parang ganun. Kasi at least makakabag-build ka ng sarili mong family. Parang ganyan. Ako naman, kasi wala akong masyado sasabihin. Na-enjoy ko na-enjoy ko dito, yung sinabi ni Checo, which really resonates with me, yung being intentional. Kasi yung parang, hindi ako ganun pa ngayon eh. Dito ko nakita si Checo. Kung nakita ko si Checo nung galing kami ng Boracay na on her manager mode, ngayon naman parang ito yung Checo on her family mode. Diba? Refreshing. Yung intentionality. Kasi I guess, extended or blended family, any relationship that you'll go into, mag-adapt ka man, a partner na may anak or wala,
alaga ng aging na Parent. lola or ng parents. Mm-mm. It's all about relationship, and hopefully we go into it with intentionality nga. At sabi ni Peko na hindi mo ginagawa just because napipilitan ka or you're feeling some void in yourself. Yun siguro yung huge takeaway ko with this conversation natin. And thank you. Ako na sunod. Kasi macho na mag-ano. Sabay mo na ng Dogma Talks. Sasabihin ko na wala rin naman ako sasabihin gaano. Pero siguro ako, yung realization ko, kanina pa yung naisip ko na yung yung realization. Kasi siguro nga as experience ko rin na parang yung lumaki ako dito sa bahay namin na parang welcome yung anyone or everyone na parang kailangan nung family namin. So, para ang realization ko dito sa topic natin is very challenging, especially dun sa head of the family ng isang bahay na kumbaga kung very strong ang kanilang values and foundation. Kasi sa totoo lang, kami nung lumalaki kami, hindi naman kami ganun kaaluwat sa buhay. Kumbaga, di ba nakikwento ko nga sa mga previous episodes na naghahati-hati na kami ng lansones. And it goes doon sa mga pinsaning ko. Actually nga parang second cousin ko na yung mga napapatira namin dito sa bahay. Pero hindi, kumbaga parang kung financial at financial ang pag-uusapan, I think hindi na kakayanin yun ng parents ko during that time. Pero siguro dahil alam mo yung yung parang innate sa kanila, yung pagtulong, na kahit na parang wala naman silang ganun ka-extra or talagang mag-e-effort sila on their part na kaya sa totoo lang nakakatuwa yung appreciation ko rin dun sa mga naampon na parang kahit hindi na sila rito nakatira at meron na silang family, para silang mga kapatid pa rin talaga namin. Kasi mga kuya, mga ate. So, ganun yung ganun yung Kaya, ang isang realization ko, ano ba yung family, is I think hindi siya limited doon sa, kadugo mo. So, for as Mm-mm. long as, um, um, living kayo sa isang bahay na kumbaga yung as in yung family na na parang hindi nare-require na nanay, tatay or whatever. Basta kumbaga parang yung home is composed siya ng mga individual na parang yung meron kayong common goal na parang to care and to love each other. Parang iyon yung mas kung ng family na sa isang bahay. Pero syempre, yung mga kasi yung parang pinaka-topic natin tonight is yung talagang yung living dun sa talaga household 'di ba? So kaya parang doon ko na-realize na ibang klase yung ng parents ko talaga. Kasi nung nakwento nga ni Checo na parang kung able naman siya, why not? Pero doon talaga, nung time na yon, kaya pala yung tatay ko, andyang nagta-tricycle driver sa madaling araw. Pero kumbaga parang nandun yung kahit na hindi sobra-sobra yung yung aming finances during that time. Parang hindi sila hesitant na tumulong. Pero nandiyan yung naririnig ko naman yung reklamo ng nanay ko na, ay nako, may inuwi na naman yung tatay mo na ganito, ganyan, dito na naman titira, ganyan. Pero sa totoo, parang somehow, parang yung pagkakataon din, I think yung nagbabalik din ng lahat ng blessing din sa amin na netong lumalaki na rin kami. Kasi nagiging blessing din sa amin itong mga taong dumaan sa sa bahay namin talaga na natira na Mm-mm. kumbaga parang talagang tinuturing silang parents din na kumbaga parang lumaki sila na yun yung sinasabi ni Matthew. Doon ko nga ngayon ko lang nga rin pala na-realize na ganun yung mga situation din nila. Nandiyan wala yung kumbaga may sari-sariling family yung kanilang mga Mm-mm. parents. So parang ganun. So yun yung yung ang family na nasa isang bahay na nagtuturingan at nagmamahalan talaga na family yung talagang yun yung definition ng family for me. Yeah. Thank you, Matthew. Ako, I have 3 points to share kasi dito sa ating family systems theory,
nagfo-focus siya dun sa relationship patterns. Number one, yung interconnectedness. Sa lahat ng klase ng pamilya na diniscuss natin for tonight, yung pinakamahalaga yung interaction within the family itself, na nagfo-focus tayo not only sa family unit itself, but rather than focusing dun sa individual members, dun tayo sa as a whole. Diba? Doon tayo nakafocus. So yun yung interconnectedness. Second, yung it is more important the wholeness or the family, it's the whole family unit more than the sum of its parts. So maganda kasing na talaga yung kabuuan ng tinitingnan natin, hindi yung pira-piraso kahit i-add natin. Then ang lahat ng family system, ang pinaka goal would be homeostasis. We are looking for sense of balance. Madami tayong nakita, di ba, na mga angulo, perspektibo sa iba't ibang klase ng pamilya na meron na yung modern family ngayon. Pero ang common denominator nila would be yung sense of balance, or also known as your homeostasis. So we'll be ending this episode by saying that even we don't always agree about things, we can still love and look out for each other. Yeah. Kahit hindi tayo magkapare-pareho, di ba? At the end of the day, pamilya tayo. Hindi. Galit-galit na to. Yeah. Totoo naman. Ibang topic na yun. Anyway. Matulog ka na. So, happy Father's Day, everyone! Sa lahat ng ating mga ka-sisters. So, i-promote mo na, Julie. Saan tayo pa-follow? Yeah, follow us on Spotify, Instagram, TikTok, Facebook, and ano pa ba? YouTube. Yeah, YouTube. Yeah. Midlife Crisis. Thank you, Thank you George. Thank you po. Thank you po sa TikTok. Thank you, George. Good night. Enjoy the week. Father's Day, tatay! Enjoy the week.